Yan yung mga bata po natin. Alam na nila yan. Pupunta na po sila dito sa tabi. At sila po ay merong sariling pag-aaral. Dahil pag dito po, hindi pa naman talaga nila ito maiintindihan. Kaya meron pong magtuturo sa kanila doon. Ang teacher ngayon si Ate Marian. Ayan. Sige po. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Amen. At meron po tayong nais i-welcome. May nakita akong mga bago natin kasama sa umaga na to, mga kapatid. Welcome. Hindi ko pa po alam pangalan nyo. Pasensya na. Ha? Ronilyn? Norilyn? Tsaka si... Norilyn siya. Norilyn. Elmer. Ayan, welcome po natin si Elmer at saka si Norilyn. Welcome, Elmer and Norilyn. Pagkabito lang po sila. Ay, salamat sa Diyos. At kayo po ay nakasama namin sa araw na to. Kayo po ay nasa Born Again na church po. Ito po ang pangalan ng iglesia, SCM or Sangbahayang Kristiyano Ministry. At ang Diyos po natin dito ay ang Panginoong Jesus. Amen. At Bible po ang ginagamit po natin sa ating pong pag-aaral. Amen. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Binati na po ba natin ating mga katabi? Ayan. Sabi mo nga, na-miss kita. Ayan. Ayaw na sabihin. Talaga naman. Ayan. Na-miss kita. Na-miss natin ang bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Sa magandang araw po sa lahat at isang pa, purihin ng Panginoon sa ganda ng panahon. Bagamat mainit po, no? Mainit, okay lang yan. Dito yung init, kaysa yung init na maranasan na hindi natin kapili ng Diyos. Bago po tayo magsimula, ay baka meron po munang gustong magpasalamat sa Diyos. Baka meron pong gustong itaas ang pangalan ng Panginoon bago po tayo magsimula. Meron po ba? Gusto mo po ba? Ayan. Si Nanay Emma po, kakamatay lang ni Ate Esther, kung alam niyo po, no? Kakalibing lang nung Tuesday. Kaya, alam ko marami po siyang pasasalamat sa Panginoon sa kabila ng kalungkutan. Maraming salamat sa akin ito. Pinupuri ko at pinasumata ng Panginoon dahil sa kapatid ko na kamamatay ka. Although masakit sa akin, pero plano ng Panginoon. Siya po ay lagi dito. Sabi niya sa akin, lagi, pag-pray daw siya. Pinag-pray ka naman namin always. At ngayon, nung siya ay malapit na mamatay, natuto ako mag-pray sa kanya. Sabi ko, Esther, tanggapin mo ng maluwag sa puso mo, Panginoon. Nanawa ay mga kasama mo siya sa sabi ko gano'n. Lagi mong sambitin na in Jesus' name, nasambit naman niya yung bago siya mamatay. At magaang sa kanya ang pagkamatay niya kasi hindi naman siya nahirapan. At hindi rin kami nahirapan, awa ng Diyos sa pinansyal. Maayos po namin siya sa huling hantungan. Ang papurit pasasalamat ko po sa Panginoon. Kaya pong lahat tayo ay may pagsubok. Dapat po ay tatagan natin. At isa pang pagsasama po ni Pastor sa panalangin, yung kapatid kong na-opera sa spinal. Ngayon po ay dumadanas naman siya ng na-diagnose siya ng namamagaan ito pa. Hindi pa po malaman kung ang may bukol o what. Kaya isama po natin siya sa panalangin, isa na naman pong pagsubok. Na alam ko pa sa Panginoon na malalampasan namin ito. At nagpupuri ako ng papasalamat. Ang Diyos ang papuri. Salamat po. Amen. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos sa kabila po ng mga nangyayari. May iba-iba po tayong dinadala. Amen. Kaya sa ang pagtitiwala po natin, bigay po natin sa Panginoon. Kasi tayo talagang limitado.
yung kakayanan po natin. Amen. So, bago po ulit tayo magsimula, nais ko lang din gustong marinig natin lahat yung Saturday po, kahapon lamang, umaten po kami ng prayer movement doon sa Ciudad Verde. So, familiar po kayo doon sa Paradahan, bago mag-13. Yung isa pong church doon, na kapatiran po natin, alas 6 po ng umaga yung simula, kaya madaling araw pa lang, nagbiyahe na po kami. No? Kaya ngayong umaga po na to, nais po natin hingan ng kaunti lang naman na realization or ano yung na-experience nila kahapon sa pag-attend sa mga ganitong gawain. Nais ko po, maringgan muna natin yung mas bata muna. Si Aliyah, yan, kasama po sila magdanay kahapon sa prayer movement po natin. Hindi ka, Aliyah. Share mo yung kahit konti lang. Ano yung naranasan mo sa prayer kahapon? Yung na-experience ko po kagahapon, ano po, masaya po, tapos po, naramdaman ko po yung presensya ni God, tapos po, masarap po sa pakiramdam. Yun po. Kailangan ko siya, nagsalita ka ba kahapon? Oh, wala. Kasi may sharing tayo po after nung prayer. Ayan. Next naman po, yung kanyang mama naman. Si Ate Merlin. Ayan. Sige, balikan lang po natin ano po yung mga naranasan nila sa ating prayer movement kahapon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Dahil yung pag-attend po namin ng prayer movement kahapon, napakasarap ng pakiramdam. Hindi ma-explain. Yung presensya ng Panginoon talagang buhos na buhos sa buhay namin. Talagang doon ko naranasan ulit yung pakiramdam na noong bagong Kristiyano pa po ako, doon ko naranasan ulit yung presensya ng Panginoon na talagang pinuspos kami ng Espiritu, yung banal na Espiritu. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil dinala ko kami doon upang maranasan muli ang pag-ibig niya at yung presensya niya. Yun lang po. Salamat po. Anim kaming umaten pero silang dalawa na lang po yung pinagsalitan natin. At nais namin ibahagi sa inyo. Kumbaga hindi na sa amin magmula. No? Kasi baka isipin nyo, kami na naman magsasalita. Sila na lang yung mga kasama natin kahapon. Kung ano po yung karanasan. No? Pagka tayo po ay dumadalo sa mga gawain para sa Panginoon. Kaya yun po, sa susunod na buwan, dito po gagawin sa atin yung prayer movement. So, alas 6 po ng umaga. At Sabado po yan. Walang pasok ang mga bata. So, dito po gagawin. Kaya, nawa po, marami ang makadalo sa atin. Kasi, tayo po yung host sa November for our prayer movement. Pinagpe-pray po doon yung ating bansa. Dahil po, sa totoo lang, ay kayo naman, nakakabalita po tayo. Amen. Kailangan po ng bansa natin ng mga panalangin, lalo na po sa panahon natin ngayon. Amen. At meron po magbe-birthday, nagbe-birthday ngayon mismo, October 5. Ayan, kaya lang andun siya sa labas, si Tricia. Yung batang si Tricia po, anak nila siya at ni Robert. Ayan, birthday niya po mismo ngayong araw. Libre na tayo natin. Joke lang. Ayan, pagpe-pray natin si Tricia. And then, pag-pray din po natin si Nanay Lita Lucibar. 90 years old na po siya. Ngayon din, no? Ngayon din po yung birthday niya. Mama po ito ni Sister Tess. Ayan. At pag-pray natin yung mga may sakit, si Erika, may lagnat pa, si Darren, may trangkaso. Sige po, mahinig ko po ang bawat isa. Tumungo po tayo at padalangin po natin sila. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Banal na Espiritu, salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin, lugar. At wala po kami ibang itinataas sa lugar na to, sa iglesia na to, kundi tanging ikaw lang, Panginoong Jesus. Salamat po sa bawat buhay na naririto, Panginoon. Salamat po sa bawat tao na naririto na iaalay nila
yung kanilang panahon at oras, Panginoon, upang kilalanin ka, purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Nawa, simula pa kanina, nalulugod ka na sa mga nakikita mo sa amin. How we worship you, Lord God, through our songs, Panginoon. Kaya sa umaga na to, sa amin naman kung pag-aaral ng iyong salita, Banal na Espiritu, inanyayang ka namin na mag-usap ka at magpahayag ka. Buksan mo ang spiritual na mata, spiritual na tainga ng bawat isang naririto sa kabila ng init na nararamdaman po namin, Panginoon. Bibigyan mo kami ng comfort, Panginoon. Ang hangarin namin, O Diyos, ay mataas ang pangalan mo at maaral namin ang iyong mga salita, O God. Kaya bigyan mo po kami ng katsagaan, ng pasyensya, Panginoon, sa umaga na to, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na si Tricia na nag-birthday ngayon, at sila may Rita Lucibar, Lord, sila po ay nagkaroon na naman ng panibagong taon sa kanilang buhay. Salamat po. Salamat po sa buhay ni Tricia, Panginoon. Bagamat siya'y bata, naniniwala po kami, Panginoon. Ikaw mismo nagsabi sa Mateo, you love the little children, Lord God. Kaya naman, Lord, patuloy na maghamit ka sa buhay ng bata na to. Yung tuhod niya, mawala na po kung ano man yung meron sa kanyang tuhod. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, at lumaki po siya na may banal na pagkatakot sa iyo, O God, at maglilingkod po siya sa iyo, God. Ganon din si Nanay Rita Lucibar. Thank you, Lord God, for another year. Lord, 90 years old. It was really a blessing, Panginoon, and grace na nararanasan po ni Nanay Lucita, Lord. Maraming pang kalakasan. Ma-enjoy niya yung araw ngayon, yung birthday niya ngayon, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, maranasan niya yung pag-ibig mo rin sa buhay ni Nanay Rita Lucibar. Lord, yung mga may sakit, si Erica, si Darren, na hanggang ngayon may mga lagnat po sila. We pray for your healing touch, Lord God. At nawa, Panginoon, hindi na po magtagal yung mga pagkakasakit nila na yan. Pinagkakaloob po namin sa iyo. And let your healing touch be upon them right now in Jesus' name. At sa bawat isa na narito, Panginoon, Lord, hindi man namin isa-isahin pa. Ano ba yung kabigatan namin? Ano ba yung dinadala namin? Ano ba yung problema namin? Ano ba yung sakit namin? Kasi alam mo na ito lahat. Bago pa man namin ito sambitin, alam mo na po ito lahat. Bago pa kami pumunta rito, alam mo na po ito, God. Kaya Lord, kung ano man po ang bagahe ng bawat isa sa kanilang buhay, sa oras na to, kami lahat na narito, God, we give it all to you, Lord Jesus. Because you have said in your word, cast all our anxiety to you, because you care for us, Lord. Thank you for the care, and thank you for the love na walang sawa mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, lagi mo po kami tinatanggap at lagi mo po kami nauunawaan. Salamat po ng marami, Panginoon. Nawa, mabigyan ka namin ng karangalan sa pamamagitan naman ng pagsamba namin sa iyong salita, O Diyos. Pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Buksan po natin ang ating mga Bible. 1 Thessalonians. Dalawa po yung main verse natin ngayon, no? 1 Thessalonians po muna yung buksan natin. Chapter 4, verses 9 to 10. Unang Thessalonica, sa Tagalog po. Sa bagong tipan po ito. 1 Thessalonians chapter 4, verses 9 to 10. Babasahin ko po siya sa New Living Translation. Mamaya ako sa Tagalog. 1 Thessalonians 4, verses 9 to 10. Yung ating pong verse sa umaga na to. Nakita na po natin? Amen. Basahin po natin kahit ano po yung version ng Bible na hawak-hawak po natin. But we don't need to write to you about the importance of loving each other. For God Himself has taught you to love one another. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. Yan. Punta po tayo sa 1 Peter 1:22. Halos magkalapit lamang po ito. Unang Pedro sa Tagalog, 1 Peter chapter 1, verse 22. Ayan.
Kung nakita na po natin, basahin po natin. You were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now, you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. Amen. Sa King James Version po, mababasa natin dyan, meron po diyang word na fervently. Yung 1 Peter chapter 1, verse 22. Amen. So yung fervently po, in Greek term meaning, ibig sabihin po niya ay extended or stretched out. So mamaya, mas i-elaborate pa po natin itong ating pong mga verses na binasa po natin. Sabihin po natin ipanalangin yung ating pong mga verse. Lord, salamat po sa umaga na ito. Mag-usap ka, God, dito sa mga salita na ipinagkaloob mo po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang mensahe mo sa umaga na ito. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito sa ating verse, sa unang Thessalonica muna, actually pareho lang naman po sila ng sinasabi. Noong unang Pedro, no, in 1 Peter chapter 1, verse 22, sabi po rito sa Tagalog, noong unang Thessalonica, chapter 4, verse 9 to 10, anong sabi? Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat itukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Ayan. Napakabuti po ng Diyos. Yung mga inawit natin kanina, it's all about love. Amen? Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi na po yan questionable. Amen. And we already know that God really loves each other. That God loves us all. Na mahal po tayo ng Diyos. Dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating pong lahat. At tinubos niya po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung greatest commandment ng Panginoon. To love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. And what is the second greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. Dito po tayo sa pangalawang commandment or the greatest second commandment. Yung pangalawang utos. Dalawa na lang naman po. Amen? Yung 10 commandments na sum up na po dito sa dalawang kautusan na to na binigay sa atin ng Diyos. Una, mahalin ng Diyos. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Ito pong ating pinag-uusapan ay pinamagatan po natin to love you more. Ayan. Familiar po sa inyo yung title natin? To love you more. Hindi po ito kanta ni Celine Dion. Pero may kanta si Celine dito. To love you more. Ayan. Sabi po rito sa ating binasa mga verses o sa ating pong pinag-aaralan na mga verses na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi rito, for God Himself has taught you to love one another. Yung verse 10, maganda po siya. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. No, sa Greek na po, yung 1 Peter 1:22, meron po doon word na fervently, na ang ibig sabihin ng salitang fervently. Pag nagmamahal tayo, sabi nga, extend or stretch out, reach them out. Yan po yung kahulugan ng fervently. Sabi po sa 1 John 3:14 to 15. Buksan po natin. 1 John chapter 3, verses 14 to 15. Ayan. Nakita na po natin, 1 John chapter 3, verses 14 to 15. Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili saan daw? Sa kamatayan. Mamamatay tao, tingnan niyo po kung gano'ng kabigat ang salita ng Diyos. Mamamatay tao, ang alin? Ang sino? Ang napopoot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Paano ituring ng Biblia ang mamamatay
pumatay para masabi kang ikaw ay isang mamamatay tao? Anong sabi rito? Ituturing ka ng Biblia na ikaw ay mamamatay tao kapag ikaw ay napupuot sa iyong kapatid. Yung kapatid po rito, pwedeng literal mong kapatid. Kapatid sa pananampalataya, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kahit sino man. So kung tayo po ay napupuot sa tao, anong turing sa atin ng Biblia? Mamamatay tao. Nakita po natin to. Mabigat. Mabigat po. At dito po sa 1 John 3:14 to 15, kung titignan po natin, maganda po babasahin ko po siya sa New Living Translation, no? Kasi dito mapapansin yung pagkakaiba nila. 1 John 3:14 to 15. Sabi po rito, if we love our brothers and sisters, marami, no? Who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. Doon tayo sa verse 15. Pansinin niyo na po. Anyone who hates another brother or sister, na wala na po yung S. Napansin po natin dito sa version ko na wala na po yung S. Sabi diyan, no? Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Wala naman po talaga mamamatay tao ang makakarating sa langit. Pero gusto ko po tignan natin dito, yung pagkakaiba, una, yung binanggit sa verse 14, brothers and sisters, in plural form. Amen. Maramihan. Alam niyo po, tapos pagdating doon sa 15, naging singular na lang siya. Anyone who hates brother or sister, pang-isahan na lang. Ano po itong pinag-aaralan po natin na to? Sa pangkalahatan, pangkabuuan, o sa grupo, madali po natin sabihin, mahal ko ang mga taga-SCN. Ano niyo po? Pangkalahatan to ha? Halimbawa ako, sasabihin ko, love mo kayong lahat. Madali pong magmahal ng grupo, ng maramihan. Pag ini-single out na yan, love ko pa ba si Robert? Si Shea kaya malove ko pa? Ito Diba? Nagaganyarin ko na. Single out na. Love ko pa rin ba si Girlie? Ang bawat isa sa atin. Kaya yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Doon sa verse 15, nagkaroon na siya ng pagkakaiba. Bakit po? Madaling kong magmahal ng pangkalahatan. Madaling sabihin na, mahal ko kayong lahat. Tingnan niyo yung mga politicians. Ano sinasabi nila? Mahal ko kayong lahat, mga kababayan ko. Diba? Pero, may flood control project. Pinabayaan nila. Pinatay nila. Binasak nila. Paano? Kasi napakadaling sabihin na mahal ko kayong lahat in a group. Pero yung i-single out mo na, yung isahan na, mahal mo ba talaga si Ate Girlie bilang kapatid sa pananampalataya? Mahal ba talaga natin ang bawat isa? Lalo na kung alam po natin yung mga kahinaan ng bawat isa, alam natin yung mga ugali ng bawat isa, diba? Doon na tayo magkakaroon ng problema. Mahihirapan ka na magsabi, mahal ko nga si Ate Merlin. Kasi individual, ang pag-uusapan po natin individually lang. Kasi yung group lang, madali lang. Kahit ako, kaya ko naman sabihin, mahal ko kayong lahat. Di po ba? Pero yung single out na, minsan naiinisan mo pa yan. O, di ba ganyan na? Magaganyan na po tayo. If it is really difficult, ito po yung totoo. It is really difficult to love a certain individual. Lalo na, kung hindi mo naman yung kamag-anak. O hindi mo naman yung kapamilya. Tingnan niyo yung katabi nyo. Sige, lalo na, may bago tayo. Ayan, tingnan niyo yung mga bago. Masasabi ba talaga natin, sis, love na kita.
Hindi pa kita kilala eh. Di ba? Paano kita mamamahal? Paano natin masasabi na kaya natin mahalin ang bawat individual na mga tao? Amen? Ngayon, tingnan natin. Dito po tayo papasok sa ating main na pag-aaralan. Ano yung mga characteristics ng pag-ibig o pagmamahal natin para sa iba? Yan. Characteristics of our love for others. Actually, dalawa lang ito, pero napakalaki, napakalawak po itong ating pag-uusapan. When we talk about love, it is very, very interesting topic. Amen? So, characteristics of our love for others. Number 1, love in action. Ayan. Kung tayo po, mga born again, mga Kristiyano, mga mananampalataya, ano bang gusto mong itawag sa sarili mo? Anak ka ng Diyos. Kung tunay tayong anak ng Diyos, yung pag-ibig natin, pinapakita po natin through our action. Kasi yung bibig natin na to, minsan, mabulagas lang naman. Yung mga umiibig dyan, lalo na, no offense sa mga lalaki ha, hindi ko sinasabi kayo yun. Yung mga nagsasabi sa nililiyan nila, yung minamahal nila kayo na, I love you to the moon and back. Listen, yung love na yun to the moon and back. Nakarinig na kayo ng ganon? O nabasa nyo na yun sa social media? I love you to the moon and back. Ano kayang love yun? Pero ganun yung sinasabi nila. Ibig sabihin, napakalawak, napakalaki ng kanyang pagmamahal doon sa tao na yun. No? Love in action. So we show love by making, tignan niyo po ito ha, characteristics of our love for others. We show love by making personal sacrifices to meet someone's need. Kaya natin ito? Again, when we say love in action, loving others, loving a certain individual, we show our love for each individual by making personal sacrifices to meet someone's need. Not your needs, but someone's need. Para ma-meet mo yung pangangailangan ng kapwa mo, no? At sinasabi mo, mahal mo siya, you have to show your love to that person sa pamamagitan ng pag-abot. Kaya nga yung fervently kanina sa King James Version, kung meron po kayo mga King James Version in 1 Peter 1:22, sinasabi po doon yung salitang fervently. We need to stretch out, we need to reach them out. Yung mga tao o yung mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo naman na siyempre yung mga mahal po natin sa buhay. Paano po pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin? Sumigaw ba siya mula sa langit? Amen? Ganun ba yung ginawa ni Jesus? Kung paano niya pinakita yung pagmamahal niya po sa atin? Sumigaw siya mula sa langit, o mga tao, mahal mo kayo! Ganun po ba yung ginawa ni Jesus? Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Paano niya napakita na mahal tayo ng ating Panginoong Jesus? He laid His life for us. He laid down His life for us. Pinakita ng Diyos kung paano niya sinasabi na mahal niya tayo, not in words, but in action. Hinalay niya yung kanyang buhay sa atin. Amen? Hinalay niya po. No? That's how our Lord Jesus Christ expressed His love to each and every one of us and to all the people out there, to all the mankind. Ganun niya pinakita yung pagmamahal niya sa mga tao. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya gumamit ng maraming salita. Actually, hindi po masyadong masalita ang ating Panginoong Jesus. Even in prayer, ayaw niya ng maraming mga salita. Di ba? Sabi sa Mateo, sabihin mo ano talaga gusto mo sabihin. That's how you pray. Ayaw niya ng mamulanas. Ayaw niya ng agad-agad ng mga salita mo. Pero wala naman talaga dito. No? Ganun po pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya po ba natin ibigay ang buhay natin para sa ating kapatid sa pananampalataya? Yan na po yung magiging malaking question
sa atin. Amen? Sabi po sa 1 John 3:16, unang 1, 3:16. Sabi po rito, 1 John, unang 1, chapter 3, verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan. Ngayon, kaya mo bang ialay yung buhay mo dyan sa katabi mo? Siguro pwede sa mag-asawa. Eh, yung hindi mo, Brad, kaya mo bang alay buhay mo dyan? Diba? Medyo mag-aano ka na. Yung katotohanan po, maging practical lang tayo, maging totoo lang tayo. Ba't ko bibigay buhay mo sa may anak ako eh. Di sa anak ko na lang. Tama? Sa anak ko na lang. Ba't ko bibigay buhay mo sa iyo eh? Sino ka ba? Parang ganyan. Pero ano sabi ng Biblia? Hindi ako may sabi. Tama po? Ulitin natin. Maganda yung sinasabi ng 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. True love. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Ngayon, in our part, dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Actually, hindi naman kailangan talagang literal na iaalay mo up to your death yung iyong buhay sa kapatid. Paano mo ba yung pag-aalay ng buhay sa mga kapatid sa pananampalataya? Paano natin papakita yung love na to? True love for each and every one of us. We should love in terms of making sacrifices. Ano sabi niya? Self-sacrificing service. Ayan. Again, paano natin iaalay ang buhay natin sa ating kapwa? Self-sacrificing service. Meron po talaga tayong isasakripisyo. Ano yung isasakripisyo natin? Isasakripisyo natin kung ano yung nagbe-benefit sa atin, ang gusto natin, kung ano yung magbe-benefit sa kanya, yun yung gagawin natin. Parang magulang lang yan. Madali kasi pagka magulang sa anak eh. Pag magulang sa anak, kakainin mo na lang. Anong gagawin yung magulang? May anak kayo. Hindi, si Polo, yung ubus niya. Joke. Kakainin mo na lang. Di ba bibigay mo sa anak mo? Nagsakripisyo ka. Kahit nagugutom ka na, umiiyak yung anak mo, nagsasakripisyo ka. O yan, si Kuya Eric. Gusto niyang makinig, pero kailangan niya magsakripisyo. Sundan ng sundan yung kanyang anak. That is love. Amen? Hindi ko naman sinasabing wala kayong love din sa iyo. Lahat tayo, marunong tayong magmahal. Pag sa anak natin, pag sa asawa natin, pag sa kapamilya, sa kaibigan, sa kapatid sa pananampalataya. Yung po kasi yung inaaral natin. Amen po ba? No? So yung pagmamahal natin sa mga kapatid sa pananampalataya, if we truly love them, we must have this self-sacrificing service. Kumbaga, kung ano yung magbe-benefit sa'yo, hindi mo na yun gagawin dahil ang kay mas merong kailangan ay yung kapatid mo sa pananampalataya. Sa isang simpleng halimbawa, napapagod na ako, gusto ko na umupo. Pero si Ate Merlin, konting nangangalay na yung balakang. Diba? At ganyan po yung case si Ate Merlin. So, imbis na ako yung uupo, isa lang yung upuan. Anong dapat kong gawin? Siya na lang yung pauupuin ko. Kasi mas kailangan niya yun. Kung ako uupo, magbe-benefit ako. Naintindihan niyo po? Ako yung magbe-benefit doon sa upuan kasi napapagod ako eh. Pero, inisip ko, mas kailangan nito ni Ate Merlin eh. Sa kanya ko na lang bibigay ng upuan. So, yung dapat na magbe-benepisyo mo, hindi mo na ginawa, nag-sacrifice ka, kasi naisip mo yung kapwa mo. That's how we must show our love for our brothers and sisters in Christ.
Loving our neighbor. When we say neighbor, hindi lang yung kapitbahay niyo po. Amen? Nagkakaintindihan na po tayo sa salitang neighbor. Loving our neighbor is sacrificial. Akala natin simple lang, no? Sabi ng greatest commandment, love God. And then the second commandment of our Lord Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Paano natin mamahalin yung ating neighbor? It involves all of us. Ano yung lahat sa atin? It involves your time, your effort, even your money. Nakuha po natin to. Minsan, kahit yung pera natin, mai-involve sa kapatiran. Dahil ganito, alam mo na wala sila. Nagugutom sila. Wala silang pagkain. Alam mo, kapatid, mahal na mahal kita eh. Pwede ba yung puro salitang mahal? Mapupusog ba siya doon sa sasabihin mo? Kapatid, mahal na mahal kita eh. Bawa sinabi ko, sister, nauuhaw ako eh. Okay na yung pastora, nagnalag kita. Ano makukuha ko doon? Tama po? Kung sinasabi natin, mahal natin na ating kapatid, at alam mo na, meron siyang pangangailangan. Like for example, alam mo, wala sila. Lumalaw ka sa bahay, nakita mo. Wala talaga. Pero meron ka kahit konti. Bigay mo. 1 kilo lang yung bigas namin eh. Paano to? Minsan ganyan, di ba? Hindi naman po talaga tayo mayaman. Paano to? 1 kilo lang yung bigas namin. Bibigay ko pa ba sa kanya? Bigyan mo kahit 1 baso. Maibsan lang yung gutom na mararanasan nila for the day. And then you pray. And we do believe that God will help. That God will provide. Kailangan lang natin actional yung sinasabi nating pagmamahal. Amen po ba? Kasi itong love na to, very deep eh. Kaya sabi nung awit natin kanina, make me deeper. Deeper in love with you. Unless we really love our God, mahirap pong gawin ito, mga kapatid. Uulitin ko, unless we really love our God, it's very hard to love our neighbors. Pero kung mahal na mahal natin ang Diyos, naiintindihan natin yung buhay natin bilang anak ng Diyos, hindi po tayo mahihirapan na magbigay o gumawa ng self-sacrificing service for others. I remember Ate RC. Ate RC, hindi ako nang pahintulog sa'yo. So siya nagtatrabaho. Kinukwento niya, yung boss niya na time na pwede na makalakad. Na pati yung arinola ng boss niya, siya yung, alam mo yun? Wala na sa ano to, di ba? Wala na sa ano ng trabaho niya. Labas na talaga to dapat. Pero bakit kailangan pati arinola ng boss mo? O ano niya ba yun? Di ba? E pinapagalitan din naman siya. That's the reality. Pero pati yun, nung dumating yung time na hindi na makatayo o makalakad yung kanyang boss, pati arinola siya nag-aasikaso. Basta mamaya pa pwede nyo na lang kay RC. Iniisip-isip ko yun eh. Hindi ko pa kaya yun. Diba? Hindi ko pa kaya yun. Boss kita yung alam mo yun, siguro tutulungan kita. Pero yung tawagin mo yung asawa mo, kailangan mo umihi. Parang ganyan. Di mo ba? But now, God is teaching us. When we say we love God, ang gusto ng Diyos, pag sinabi natin mahal natin siya, kaya nga yung pangalawang utos niya, mahalin mo yung kapwa mo. At hindi ito yung basta simpleng love lang. Kasi madali kong magmahal pagka-tropa mo. Tama mo ba? Madali silang tanggapin pagkaibigan mo. Eh paano kung hindi mo yan tropa? Kung hindi mo yan ka-close, paano mo yan mamahalin? Di ba? Minsan na hindi natin pinapansin kasi hindi natin love. Meron pa po ako isang halimbawa ng deep love. Siguro naman, pamilyar na kayo kay Charlie Kirk, yung pinatay. Kilala niyo po si Charlie Kirk, amen? Yung pinatay, nalingkod din ng Diyos. Sabi nung asawa, paano nila napapanatili yung kanilang pagmamahal sa isa't isa? Namatay na po si Charlie nung
sinabi ko nung kanyang may bahay. Sabi ni Erica Kurt, si Charlie Kurt, every Saturday, kasi busy yung asawa niya, di ba? Meron niyang iniiwan na note sa asawa niya. At hindi ko, binura ko yata kasi yung screenshot ko eh. At ang sinasabi niya dun sa note niya ni Charlie, kung may nakakaalam, i-correct niyo ako kung tama ako How can I serve you to be a better husband? Every Saturday, ganun daw yung, tama ba? Sa huli, laging ganun yung note, tinatanong niya yung asawa niya, paano pa kita mapagsisilbihan? Para mapakita ko sa iyo that I am a better husband. Husband! Lapitin niyo nga yung husband niya. Tinatanong ba kayo ng ganyan? Paano pa kita mapaglilingkuran? Ngayon, hindi na yata galunan na eh. Galunan, sikuhan na eh. Nawawala na yung, nung nagliligawan, sobrang sweet. Nung nagkaanak na. Kumain ka na ba? Kumain ka dyan, dala kami kandero. Di ba? Pati ka kumain dyan, nawala ka sa akin ng kandero. The word is the love. Siya po hindi daw, yung asawa mismo kasi nagsabi, hindi nagsasawa si Charlie Kurt, gano'n ang gano'n. Paano mo magiging mabuting asawa sa'yo? Paano kita paglilingkuran? Ayan. For both of us, husband and wife, kailangan minsan, tinatanong na, paano pa ba kita mapaglilingkuran? Minsan yung asawa ko sinasabi ko pag day off niya, day off mo. Ako naman ang pagtitimpla mo ng kape. Ayan, nagdedemand mo. Pero, ano niyo po, kahit po natatawa tayo, pero sa totoo lang, minsan, or madalas, kahit po sa mga mag-asawa na, wala na to eh. Tama? Anong mas madalas meron sa mag-asawa ngayon? Fight! Diba? Kung merong unlimited sanggipsal, meron ding unlimited na awayan sa loob ng bahay. Alam niyo ba na sinisira ng demonyo ang mga pamilya ngayon? Ngayon, papayag ka ba na sirain ng demonyo yung pamilya mo? Tama po. Kahit pa gaano yung asawa mo? Natatandaan ko to sinabi ng tatay ko to Kasi nagre-reklamo ako gusto ko nang hiwalayan yung asawa ko. No, pinipigilan ka, ayaw mo. Ngayon, magtiis ka. Kung ganyan ang ugali ng asawa mo, tiisin mo. Pinili mo yan eh. Tama? May nagdikta ba sa atin na, Robert, diniktahan ka ba? Ayun mo si Shea, yung Brad, diniktahan ka ba? Na pinili mo siya? Hindi, diba? Lalaban first sight ata kay sister eh. Di wala nagdikta sa atin. Para kung sino yung pipiliin natin. Tama ko ba? Tumibok-tibok yung puso. Eric, tumibok ang puso kay Rachel. Kaya kung ano man sila, sino man sila, yung acceptance ng kabuuan ng tao na yun, yung accept mo. Hanggang mo. That is self-sacrificing service. Amen, mga kapatid. No? Minsan, yung sa mga kapatid naman sa pananampalataya, yun po sa mag-asawa yun. Sa mga kapatid naman sa pananampalataya, minsan magpapahinga ka na lang, o matutulog ka na lang, makakakita ka ng pagkakataon na matulog, magpahinga, may biglang nag-chat, o may biglang tumawag, nangangailangan siya ng makakausap. Anong dapat natin gawin? Mamaya ka na, inaantok ako eh. That is not sacrifice. Amen? Kung sasabihin mo, mamaya ka na, inaantok ako, matutulog ka talaga, that is not sacrificing service for your brother or your sister. Ang gagawin mo, tatayo ka, sasagutin mo siya,
Sige, ano bang problema? Pag-pray natin. Gusto mo ba tawagan kita? Gusto mo ba usap tayo? Makikinig lang ako sa'yo and then we will pray for each other. Minsan po may mga kapatid tayo sa pananampalataya, kailangan lang nila may makikinig sa kanila. Sa mga hinaing nila, sa mga emosyon nila, sa mga daladala nila, kailangan lang natin silang pakinggan. Yung presence lang natin para pakinggan sila, that is good enough to show our love for our brother. Individual lang po ito ha. Again, individual lang. To show our love for our brother or sister. So that is love in action. Pangalawa, love in humility. Ayan. Love in humility. Ang pinaka-best example po ng love na ganito, in humility, ay ang ating uling Panginoong Jesus. Self-sacrificing love for others was given and showed by our Lord Jesus Christ. Bakit? Tingnan po natin sa John 13. Diyan po wala po siyang number sa unahan. Diyan lang. John chapter 13 verses 3. Simulan po natin sa verse 3. Ito po yung hinugasan ni Jesus Christ, yung paa ng kanyang mga alagad. John chapter 13, simulan po natin sa verse 3. Nakita niyo na po? Sabi po dito, John 13, verse 3. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, Panginoon, sabi niya, tiyagan kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Verse 9, kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Yan, sinabi kasi sa kanya, wala kang kaugnayan sa akin pag hindi ko inugasan ang paa mo. Kaya nagpahugas si Pedro, pati kamay at ulo. Verse 10, ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Bakit sinabi ni Jesus yung hindi lahat? Verse 11, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya malinis na sila, ngunit hindi lahat. Verse 12, nakahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayo maghugasan ng paa. Verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Basahin niyo na lamang po ng buo sa inyong bahay, yung John chapter 13. Ito po. Tigil na po tayo doon. No? This is the kind of love the Lord demands for His disciples. Ang sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa. Tinuturuan ko kayo. Kasi sabi niya, malinis na sila eh. Tama ba? Malinis na sila, naligo na sila. Kung gano'n, bakit hinugasan niya pa ng paa? Anong ibig sabihin ng paghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad? Humility, mga kapatid. Na siyang guro at Panginoon. Biro mo? Guro mo. Sabihin na lang natin sa mga mag-aaral, teacher mo. No? Huhugasan yung paa mo. Kaya nga si Pedro nahiyain.
Tiyanan kayo pa po ang maghuhugas ng aking mga paa. Tandaan ko natin, nung panahon noon, wala pa masyadong hugasan ng paa. Walang sapatos, sandalyas. Tama? Anong gusto ko sabihin sa inyo? Marami po talaga yung mga paa nila. Dahil sila po yung mga alagad ni Kristo, lagi silang kasama ni Kristo. Kapag meron pong gawain at nagbabahagi si Kristo ng salita ng Diyos, pag merong ministeryo, sino bang kasama ni Kristo? Ang kanyang mga alagad. Kaya marami talaga ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Pero ganun pa man, yumuko ang ating Panginoong Jesus at hinugasan isa-isa ang paa ng kanyang mga alagad. Tanda ng ano? Pagiging mababa. Kaya sabi niya, tularan niyo ito, ganito yung gagawin ninyo. Amen. Hindi po siya literal na kailangan hugasan natin ng mga paa, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang gustong ituro ni Jesus Christ dito, humbleness. Gaano yung kakayanin mo para magpakumbaba ka at para gawin mo to sa iyong kapatiran? Tama po? Kung sa literal po nahugasan ng paa, paano kung may amoy yung paa? Diba? Baka talagang hindi mo na yun hugasan. Isa sa bahagi ng katawan po natin na merong hindi magandang amoy ay ang mga paa natin. Tama po ba? No? Ngayon, ang Panginoong Jesus po natin ginawa niya to show an example of being humble. Paano magpakumbaba? Yung humiliation, alam mo yun yung, sabi nga, distasteful yung paghuhugas ng paa. Hindi siya kaaya-ayang gawain. Tama po? Hindi siya kaaya-aya. Hindi magandang gawain na hugasan ng paa. Baka kung hugasan ko yung paa niya, sabihin ko, magpa-pedicure ka muna. Uy, maghugas ka muna ng paa doon. No? Kahit po sa mga partner, pag magpapa-pedicure kayo, gusto nila malinis paa mo. Pag nakita nila na hindi malinis paa mo, sasabihin sa'yo nung magpe-pedicure sa'yo, punta po kayo siya, hugas muna kayo ng paa. Pero ang Panginoong Jesus po natin, He took the role of a slave. Naging alipin siya sa kanyang mga alagad para ipakita sa kanila, this is the kind of love na gusto ko na ipakita ninyo at gawin ninyo sa iba. Kaya sabi niya dyan, tularan ninyo ito. Amen. Yung mga distasteful thing, yung mga bagay na hindi magagandang gawin, pero dapat natin gawin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, bilang sinasabi natin, mahal natin sila, we must serve them. No? Paglingkuran po natin sila. No? Isa po sa pinagpe-pray ko rin ngayon ay yung pagkaroon ako. Bago ko pa po ito ituro, ay nagiging panalangin ko na siya. That God, give me that kind of love na hindi ko nakikita yung pagkakamali ng tao o hindi ko mararamdaman yung kanyang mga ginagawa. Pamilyar po sa inyo, saan natin makikita ang verse yan? 1 Corinthians 13. Anong isang kahulugan ng pag-ibig doon? Love records no wrong. Tama? Tingnan na natin unang Korinto 13. Kapag nagmamahal ka, hindi mo na binibilang yung, ito, sinampalakot nito noon eh. Ito, hindi ako pinautang noon eh. Anong verse po yung love records no wrong? Kung sino po yung may English version, NIV or whatever, anong verse po yan? 1 Corinthians chapter 13, nandiyan po yung kahulugan ng pag-ibig. Nakita niyo na po? Kung
titignan po natin sa verse 8, sabi rito, ang pag-ibig ay walang katapusan. Verse 8 po yung sinabi ko, ang pag-ibig ay walang katapusan. Yung love records no wrong, pero po kayo, anong version yun? Love records no wrong. Kumbaga, kapag ikaw ay tunay na nagmamahal sa kapwa mo, hindi mo na alintana, ginawa ko ng masama nito ba't ko tutulungan? Hindi ako tinulungan ito dati, ba't ko siya tutulungan? No? Nagkatagpuan kami nito bakit ka tutulungan? Bakit kita kakausapin? Nagalit ito sa akin dati bakit kita kakausapin? Nauped ako sa iyo dati, bakit kita aabutin? Bakit ako magsasakripisyo sa iyo? Nauped nga ako sa iyo, patuloy ako na-open sa iyo. Sinasaktan mo ako palagi. Sa paanong paraan? Dahil na-open ako sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo, sa mga sinasalita mo. Na-open ako. Bakit kita aabutin? 1 Corinthians, verse 5 po. Anong version po? NIV version. Ng love. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Ayan o. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ang tunay na pag-ibig, na sinasabi sa Biblia, sinaktan ka man, na-open ka man sa Kanya, inalimusta ka man ng tao na yan, o kung ano man ang ginawa sa iyo ng tao na hindi maganda, you still love the person. And which is hard. Mahirap. Tama mo ba? Kasi pag na-open ka, nasaktan ka doon sa tao na yun, paano mo ba talaga aabutin din niyang tao na yan? Maaari yung iba, sasabihin pa kung merong hindi magandang nangyari doon sa tao na nakit sa kanya o naka-open sa kanya, buti nga sa'yo, karma is real. Diba? May mga ganyan tayong naririnig. May mga ganyang nagsasalita. Pero ang mga tunay na Kristiyano na merong tunay na pag-ibig sa kanyang kapwa, kahit pa sinaktan ka ng tao na to, aabutin mo pa rin siya. Kahit inalimuran ka ng tao na to, aabutin mo pa rin siya. You know what? That is humility. Ibababa mo yung sarili mo para sa kapwa mo. And I do believe, wala pa tayo sa mga level na ganyan. Lumalapit pa lang. Kaya ngayon, binibigay sa atin ng Diyos para nang sa ganon, magawa natin. Amen. Kung si Jesus Christ nga, ginawa niya yun He took the role of a slave. Sino tayo para hindi magpakababa? At sino tayo para hindi magpakumbaba? At sino tayo para hindi paglikuran ang ating pong mga kapwa? Para hindi natin sila pakitaan ng maganda. Sino po ba tayo? Amen? Yung pagpapakita ng maganda sa kapwa, syempre, hindi po yun kaplastikan. No? Paano yung kapamilya mo mismo yung nanakit sa'yo? Yung kapamilya mo mismo, nagtakwil na talaga sa'yo. Paano yun? Mamahalin mo pa rin ba yung mga ganong klaseng kamag-anak? Mga ganong klaseng kapamilya? Anong sabi ng Biblia? If you truly love, you will not record their wrongdoings. Hindi mo titignan yung mga maling ginawa nila. Ang titignan mo, ang nararamdaman mo, real love for that person. Pag-pray pa rin kita kahit sinaktan mo ako. Minsan kahit hindi mo na yun sabihin, gagawin na lang. Kahit na-open ako sa'yo, pag-pray pa rin kita, tutulungan pa rin kita, aabutin pa rin kita. Amen? Ganun po yung pagmamahal na tinuturo po sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Marami po sa mga tao ngayon, kahit po mga Kristiyano, kailangan lang po nila somebody to talk to. Kailangan lang nila na merong makikinig sa kanila. Let them talk. Hayaan natin ilabas nila yung kanilang nararamdaman. Balik naman yung magalit, masaktan. Kasi tao lang po tayo, hindi naman tayo mga robot. Pero sinasabi natin dito, hayaan natin sila sa mga ganong
nararamdaman nila. And then after they talk, sige kapatid, wala kayo sasabihin. Pag-pray natin. Pag-pray natin yung sitwasyon mo, pag-pray kita. Or sometimes, you just give a hug. Minsan kahit walang salita, just give a hug. Or sometimes, patting at the back. Gaganyan ka lang, oh. Okay lang yan. Sister, okay lang yan, brother. Na ipaparamdam mo, nandyan ka para sa kanya. Handa kang abutin siya, ano man yung kailangan ng mga kapatid, ng mga tao sa paligid po natin. And this is another key for spiritual growth. Again, if we are not filled with the Holy Spirit, kung hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu, talagang mong hindi natin kayang gawin ang bagay na ito. Amen? Pero ngayon kung binigay ulit sa atin ng Panginoon at mas pinalalim niya pa, paano natin ipapakita o ano yung mga characteristics ng pag-ibig natin sa ating kapwa, ito po yun. Love in action and love in humility. Sacrifice, service for others. Amen. 1 John chapter 3 verse 18 bilang pangwakas na verse po natin. Punta po tayo ulit sa 1 John chapter 3 verse 18. Sabi po dito ng ating verse, mga anak, sige puntahan niyo po, maganda po yung sinasabi niya. Sabi po dito, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ito po yung kanina ko pa sinasabi. Huwag tayong magmahal ng kapwa natin ng puro salita lang. Kasi kahit sino kayang gawin ito. Madali naman talaga magsabi, mahal kita sa Panginoon. Di ba may kanta pa tayong ganyan eh. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. Ano ka sa Lord? The glory of... Ganda yung kanta na yan eh. Yes, I love you with the love of the Lord. Yan, kaya kong sabihin, kahit kanina sa atin dito, na mga magkakapatid sa pananampalataya, in action. Not just in words. Kasi kahit bata, kaya nilang sabihin mo, tuwa mo yung bata, sabihin mo, love kita, sasabihin niya yan eh. Susunod ang bata eh. So, madali lang po sa salita. Ang tinuturo po sa akin ng Biblia ngayon, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. What is the need of our brother or sister? Yun po yung aabutin natin. Minsan kasi hindi naman lahat ng kailangan na tulong ng mga tao, pera. Hindi naman lahat pera ang kailangan eh. Tama po. Kasi minsan ngayon, pag sinabi mong tulungan mo, anong mindset ng tao ngayon pag sinabing tulungan mo? Pera agad yung naiisip. Ako nga, walang pera eh. Hindi naman lahat pera ang kailangan ng tao. Minsan kahit kailangan niya, pero meron siyang mas kailangan eh. Yung taong makikinig sa kanya. Yung taong makikisimpatya sa kanya. Yung taong naiintindihan siya. Yung taong nauunawaan yung kalagayan niya. Minsan yung taong gano'n lang po yung kailangan nila. I remember Charlie Kirk, sinasabi na to dun sa mga nakakausap niya. Lalo na yung mga nagagalit sa kanya. You want a conversation? Halika mag-usap tayo. Ano niya yan sa kanya? Sinasabi niya yun, hindi siya nagagalit doon sa nagpura sa kanya. Sinasabi niya lang, gusto mo ba lang kausap? Halika, usap tayo. Minsan ang tao ganun lang. Kasi minsan ang tao,
nagiging defense mechanism nila yung galit, yung puot, sa sobrang nadadanasan nilang bigat sa kanilang buhay. Ngayon, tayo naman, mga patola, atol ng patol, doon sa galit ng kapwa, anong ending kapag tayo po ay patola? Hindi na kayo mag-uusap. Pero nasa isang church kayo, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagpapansinan. O kamay, sa huli, magkamaya po tayo. Ito na si sister. Ito na si brother. Di ba minsan may ganyan? Ayaw nila umamin. Ginawa ko yan dati. Kaya alam ko kung sabihin, kasi itong mga bagay na to, nagawa ko po yan. Meron talaga ako minsan. Wala na yun. Noong at humingi na po ako ng tawan. Ibig ko sabihin, tayo rin naranasan natin yung mga ganyan. Minsan, ano nyo na to, wala namang ginagawa sa iyo yung tao, pero di ba nasasabi mo, pag nakikita ko, tumukulong-tumukulong. Yes. Okay. Ang lakas mo na. Yes. Diba, walang ginagawa sa iyo, pero hindi mo siya pili. Kumukulo yun doon. Naiinis ka sa kanya. Parang ganyan. No? Pero this time, not this time, and not forever. Hindi na natin gagawin yun dahil tinuturuan tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus to be humble. Humble. Ano yung humble? Mababa. Dahil si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, nagpakaalipin siya sa kanyang mga alagad. Nung hinugasan niya, yung paa ng kanyang mga alagad. Kaya nga si Pedro nahiya. Kumbaga, Lord, wow, gumugas sa paa ko, mabaho ito, marumi. Diba? Parang ganyan. So that's how love of God. Again, I will say, kung hindi po tayo puspos, at hindi pa po tayo malago, hindi pa po tayo malaki, hindi pa po tayo nag-mature sa banal na Espiritu Santo, hindi po natin ito kaya gawin. Ano sabi ng Biblia? Pag sinampal ka, sige nga. Ano sabi ng Biblia? Pag sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila. Tama? Pag kinuha yung gambito mo, ibigay mo ang gambito. That's real love. Because our Lord Jesus Christ, napakita niya na po lahat yun. Nagawa niya na lahat po yan. Amen. Mahal pa rin kita kahit na sinaktan mo ko. Si Jesus Christ, mahal niya pa rin tayo. Mahal niya yung mga taong nagpago sa kanya sa krus. Kasi sa huli, ano sinabi ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo? Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Diba naawa pa siya? Kasi pwede naman talagang pakain na sa lupa yung mga yun eh. Ng Diyos. Kaya naman talaga ni Kristo gawin yun eh. Diyos siya eh. Kaya nga nilibak siya eh. Di ba sabi mo Diyos ka? Ba't kaya hindi mo tulungan ang sarili mo? Ba't nakapako ka ngayon dyan? Sinasabi mo Diyos ka. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila nauunawaan. Kailangan mangyari ang bagay na yun. Kailangan niyang gawin yun. Again, para kanino? Para sa atin. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mawalay sa Kanya. Doon po sa impyerno, wala na po ang presensya ng Diyos diyan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta dyan. Hanggat maaari, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Amen? Kaya, ano dapat natin gawin? Anong response? Repent and believe. And then obey our Lord Jesus Christ. Kung mahal natin ang Diyos, madali na lang po natin mahalin yung ating po mga kapwa. Harapin nyo nga uli yung katabi nyo. Sige, harapin niya sila.
Sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Doon sa mga mag-asawa, kasi madaling mag-I-love sa mag-asawa eh. Doon sa hindi nyo ka-partner talaga. Sabihin nyo yan sa katabi, sa ano nyo, nasa likod nyo o nasa harap nyo. Mahal kita sa pagmamahal ng Diyos. Yan. Amen? Kumbaga, ito kahit masungit to, love ko ito. Kahit sinusungitan ako, lalapitan pa rin kita. Si John MacArthur po, last na lang. Si John MacArthur, Pastor John MacArthur, kilala niyo siya, yung matanda na. Sa Grace yung church nila. Nasa YouTube siya, marami po siyang sermon sa YouTube. Si Pastor John MacArthur, nung panahon na hindi pa talaga din po siya nagtatagal, sabi niya bilang pastor, sabi niya, ang hirap mahalin yung mga taong mahirap pakitaan ng pagmamahal. Pero kailangan ko silang mahalin individually. Ang una niyang nilapitan, yung taong sinusungitan siya, yung taong hindi siya pinapansin, yung taong parang feeling niya ayaw sa kanya. At ang sinabi ni John MacArthur doon sa tao na yun, ano ba yung pwede kong gawin sa iyo? Na mapaglingkuran kita. Sabi ni Pastor John MacArthur. Ayan. Yung love ko, kung ngayon wala pa tayong love, sa talag, yung tunay na sinasabi natin, inaral natin, kung ngayon wala pa o kulang pa, napapag-aralan po yan at pwede pong hingin sa Diyos. Amen? Tingin po natin sa Diyos because without the love of God in our hearts, it's very impossible to love others. Amen. So tayo po ay maghanda para po sa ating communion. Pero bago po yan, mahilingin po kayo na tumayo muna. And then let's ask God once again. No? Can we sing that song again? Take me deeper, Lord. Hingin natin po sa Diyos. Maging panalangin po natin ito sa ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng malalim na pagmamahal na kung saan ang pagmamahal na sinasabi sa Biblia. It will record no wrong. Kahit sinasaktan ako, mahal ko pa rin yung tao na yun. Kahit na-offend ako, mahal ko pa rin at aabutin ko pa rin yung tao na yun. That's a deeper love. Hallelujah. Hingin po natin sa Panginoon. Habang inaawit po natin, let's make it a personal prayer. No? Gawin po natin personal na panalangin sa ating pong mga buhay, sa ating mga sarili. Kasi ang totoo, hindi pa natin kaya yung ganitong uri ng pag-ibig sa kapwa natin. Amen. Pero magagawa po natin yan when we ask our Lord Jesus Christ to give us this kind of love, agape love. Hallelujah. Hallelujah. At yun po yung kasabihan natin. Magkaroon tayo ng ganitong pag-ibig para sa kapwa po natin. Hallelujah. Ring ka, O Diyos. Hallelujah. There is a longing only you can feel. A raging tempest only you can see. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, Lord. Take me deeper. Hallelujah. Deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Minsan pa sabihin natin, there's a long door. Ikaw lang ang magpupuno nito sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang makapaglalagay ng ganitong uri ng pag-ibig sa aming puso na punuin mo po rin. With that kind of love, Lord
God. Because wala ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hindi pa namin kaya. Nahihirapan pa po kami, Panginoon. Pero gusto namin sumunod, Lord God. Kaya ikaw mismo, dapat natin maibig, Panginoon. Ikaw mismo, matagdag namin. Ikaw mismo, Panginoon. Naramdaman namin na mahal ka namin, Panginoon. Ibigay namin ang tunay na pagmamahal sa iyo, God. Hallelujah. Take us deeper, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Take us deeper, Lord. Hallelujah. Deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be in love. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Hallelujah. Thank you, God. Yung po yung pag-ibig na nais namin, Panginoon. The kind of love that you show us, the kind of love na sinabi mo, tularan namin, gawin namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Mahirap po sa amin talagang tanggapin ang isang individual. Lalo ngayong mahalin siya. Pero sabi mo nga, ganun kami dapat magmahal, hindi sa salita lang, hindi sa wika lang, kundi sa pamamagitan ng gawa. We pray, Lord God, from this day on, we can love others in action, in humility, Lord God. We can love others kung paano minahal at tinanggap mo po kami, na kami rin naman ay hindi perfecto, na kami rin naman ay maraming kahinaan, maraming kakulangan. Ganun din yung mga kapwa namin, na minsan madami kaming hinahanap sa kanila. May mga standard kami, may mga requirements kami. Kaya God, salamat sa pagtutuloy. Salamat sa pagtuturo. At nawa, O God, makasunod po kami sa iyo. As we partake this communion element, Lord God, ito yung pagmamahal na talagang pinakita mo sa amin lahat. Ganitong uri ng pag-ibig, hindi ka nagsalita, O Diyos. Bagkus pinakita mo yung pagmamahal mo sa amin lahat. Nung inalay mo yung buhay mo para sa amin. Nung ikaw ay pinahong sa krus, namatay at muling nabuhay. At ito yung gusto mo, Panginoon, na alalahanin ka namin, Panginoon. Alalahanin namin yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Na huwag namin malimutan, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung paano mo kami tinanggap, kung paano mo kami iniibig, Panginoon, kung paano mo kami inuunawa. Araw-araw ng imperfection namin, Panginoon, inuunawa mo kami at tinanggap mo kami, Panginoon. That's why we can say you have this amazing love for all of us. And thank you for that kind of love, God. Bless mo po itong communion element namin, Panginoon. And we hope and pray na deserving kami na mag-partake na ito, Panginoon. Sinasapin mo yung mga puso namin, yung isip namin, Panginoon. At muli, niaalay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isip. Hallelujah. Habang hinihintay po natin, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Hallelujah. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more.
tayo sa Panginoong Diyos. Maraming salamat kasi dapat tayo yung tumanggap lahat ng sakit, lahat ng pahirap, lahat ng sugat sa katawan niya. Pero sinalo niya lahat yun dahil sa atin. Dahil sa laki ng pagmamahal niya po sa atin. Hindi niya po yan sinusumba. Hindi po nanunumbat ang Diyos. Pero gusto niya na makita natin yung laki ng pag-ibig niya. Kung paano po sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat, naging karapat-dapat tayo dahil sa ginawa niya. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa laki ng pag-ibig mo. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to, O Diyos, that illustrates your blood. Yung dugo mo malinis, yung dugo namin marumi. Pero naging malinis kami at ikaw yung naging kasalanan, ikaw yung naging marumi. Pinagpalit mo yung kalalagayan mo sa kalalagayan para sa amin, Panginoon. Gaano ka kabuti, gaano ka kadakila, gaano ka kabait. Hindi namin yung kayang pantayan, hindi namin yung kayang tumbasan. Pero sa pag-ibig na meron kami ngayon sa iyo, ang dalangin namin, Lord, madagdagan yung love namin sa iyo. Take us deeper, Lord God, with the kind of love that you have in us. So that this kind of love, may bigay din namin sa iba. May share namin sa iba. Matuto kami magmahal sa pamamagitan ng gawa. Matuto kami magmahal ng merong mababang puso. Salamat po. Inumin po natin. Amen.